Oh, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. You know what? Hindi na nga po katanggap-tanggap yung ginawa mo, Vice President Sara Duterte, na nangungulimbat ka sa pera, sa kaban ng taong bayan. Abay ngayon, ikaw pa itong may lakas ng loob na magsalita na nawawalan ka na ng tiwala sa ating AFP at PNP. Saan mo nakuha yung kapal ng mukha na yan para sabihin at insultuhin ang ating kapulisan, ang ating AFP? Saan mo nakuha yung kapal at lakas ng loob na yan? Imagine mga minamahal, ito kasi yung balita. Sabi dito, I don't trust anyone. Sara Duterte tells AFP not to send security replacement. Alam niyo yung issue, di ba, na yung ibang personal security ni Sara Duterte pinagtatatanggal. Gawa nga ng, hindi nyo na nga naprotektahan itong si Sara Duterte, na-involved pa yung colonel na sila Checo dito nga sa usapin ng pangungulimbat sa pera ng kabanang bayan. Di ba dapat in the first place yung AFP at PNP yung hindi magtiwala sa'yo? Kasi nang dahil sa'yo, sinira mo yung imahe ng AFP. Diba siguro matino naman ata tong sila Chika noon. Nadala lang sa kabulastugan mo dahil na-impluensyahan mo. At beside, ito yung pinakatanong ko. Kung kukuha ka ng private army, kasi ito yung sabi niya, hindi niya daw po tatanggapin yung mga darating na AFP na i-replace sa mga natanggal niyang security aid personnel. So, ang gagawin niya, kukuha daw po siya, mga minamahal, ng private security. Ang tanong dyan, kaninong pera na naman ang gagastusin mo, ang lulustayin mo, pampasweldo sa kukunin mong private security? Pera na naman ng taong bayan? Well, wala na kaming dapat i-question dyan. Kasi in the first place, nung libro nga na ikaw yung author, naalala nyo mga minamahal, balikan lang natin to naalala nyo yung si Sara Duterte, sumulat ng libro. Siya yung may akda ng libro. Ang pangalan ng libro, Ang Kaibigan. Pero palaaway. Diba? Sumulat siya ng libro. Gusto niya yung mangyari, tayo pa yung magbayad ng 10 milyon. Although maliit lang yun, pero gusto niya tayo yung magbayad. Imagine nyo na lang yun, mga minamahal. Siya yung author, tapos tayo yung pagbabayarin sa libro na siya naman yung may akda. Kabastusan po yun sa ating mga huwarang manunulat. Si Jose Rizal, nung nagsulat ng libro, nagkabaon-baon sa utang para lamang po maipublish ang kanyang sinulat na akda. Samantalang ikaw, VP Sara, Diyos mio, ang kapal talaga ng mukha mo. Tapos, ngayon kukuha ka ng private army, kaya nga pinagtatataka din namin dyan, saan mo kukunin yung pampasweldo mo? Diba? Basahin natin to. Vice President Sara Duterte announced she will not accept security replacement from the Armed Forces of the Philippines because of trust issue. So, malalim daw po, sa madaling sabi, yung trust issue ni Vice President Sara Duterte. Pero, ito yung punto dito. Yung Vice Presidential Security Protection Group mo or yung VPSPG mo, anong silbi ng mga kupal na yan? Ni nga nung nagkaroon ng banta, di umano, kuno, sa buhay mo, walang mga nagawa. Yung Vice Presidential Security Group Protection mo, wala silang nagawa. Diba, ikaw na din mismo yung may sabi na merong banta sa buhay mo. We do not know kung totoo talagang may banta or she just creating an intrigue. Diba? Kasi mahilig din yung ama niya gumawa ng intriga. So maybe nakikita niyo yun sa kanyang ama, ginagaya niya. Kaya nga hindi to nakadalo, diba, sa National Bureau of Investigation hearing. Gawa nga nang wala naman talaga siyang maisasagot. Diba? Palusot niya na lang na siya iipitin, gigipitin. Palusot niya na lang yun. Anyway, mga minamahal, ikaw yung mismong gumawa ng issue. Nang sabi mo, merong nagbabanta sa buhay mo na ikaw ay is-assassinate. Diba? So that, ang tanong dito, ano yung ginawa ng Vice Presidential Security Group
protection mo para ikaw ay mapanatiling ligtas. May banta naman pala sa buhay mo. Bakit walang alam ang VSPG mo? 'Di ba? Bakit wala silang alam? Yan yung tanong dito. So, sayang naman ang pinapasweldo namin sa mga security aid mo kung hindi naman pala sila nagtatrabaho ng maayos. Hindi ka naman pala nila napoprotektahan laban sa mga gustong mag-assassinate kuno sa iyo. 'Di ba? Okay. The AFP last announced the planned recall of some of her security personnel. Announced that the member of the Vice Presidential Security and Protection Group, or VPSPG, would be temporarily replaced with the personnel from the AFP and the Philippine National Police. Actually, maganda nga yan yung reko ng PNP at AFP para more secure ka. 'Di ba? Kasi yan yung gusto mo, maging secure ka sa seguridad mo. Sabi mo pa nga, kapag hindi nahanap ng AFP, CIDG, PNP, DIL, tawag dito, yung sa grupo yung nakahuli doon ni Torre, 'di ba? CID. Yan, CIDG, DIL, CIDG. Ano yung sabi mo? Walang kwenta yung law enforcement ng gobyerno. Ganyan niya laitin ang AFP, ang PNP, CIDG, 'di ba? Ganun po laitin ni Vice President Sara Duterte ang kawani ng mga gobyerno. Sabi niya pa nga, kapag hindi nyo man lang ako natulungan sa problema ko, may hina ang law enforcement ng bansang ito. Ganun niya mga minamahal laitin ang ating mga law enforcement. Ngayon na tinutulungan ka, ayaw mo. 'Di ba? Pinapalitan yung mga security mong walang kwenta, ayaw mo. Tinutulungan ka ng NBI para malaman natin kung sino yung gusto talagang magbanta sa buhay mo, ayaw mo ding sumipot doon. Ano ba, VP? Ang labo mong kausap. Na ay nag-jude something sa imo brains? Oy. Okay, continue tayo. General Romeo Browner, AFP chief, explained then the temporary replacement were in the response to alleged assassination threats made by the Duterte against the President, First Lady, House Speaker during online briefing November 23. Duterte said she wrote a letter to Browner to tell him not to send a replacement for any personnel that would be recalled. Ang kapal. Siya pa mismo yung sumulat kay Browner. Huwag kang magsisend sa akin ng mga personnel. Kung hindi lang din ibabalik yung mga dati kong security group, wag na lang. Ganun po kung ilarawan ni Vice President Sara Duterte. So kung matatanggal sila, hindi na nila i-replace. Ewan na lang nila yung maiwan, kung wala namang maiwan dahil tatanggalin nila lahat. Ayun, kapal. Sabi pa dito, the Vice President added that should all her security personnel be withdrawn, she is prepared to seek private security arrangement. Ito na, private ano na siya, pa-victim effect na. Kung withdrawin nyo lang din naman, tatanggalin nyo sila, bakit hindi nyo na lang lahatin, tapos kukuha na lang ako ng private security ko. Yung sabi ni Sara. When asked who would fund the alternative arrangement, Duterte said that her husband, ang mag-aano pala mga minamahal, ang magbabayad pala ng security, ng private security personnel niya kapag kumuha siya ay yung asawa niya, si Mans Carpio. Yun pala ang sabi ni Sara Duterte. Hindi, wow. Yeah. Security is fundamentally trust and confidence position. So it's difficult to entrust your life to somebody you really don't know and just put there by somebody who you do not trust. So sa madaling sabi, ang buhay ng isang tao, ang buhay ko hindi ko ipagkakaloob sa kahit na sino. 'Di ba? Lalo pat yung mga ilalagay nila, hindi ko naman mga kilala. Tapos yung naglagay niyan, yung nag-appoint diyan, yung naglagay diyan, ay galing pa mismo sa taong hindi ko pinagkakatiwalaan. Yan yung yung gustong sabihin ni VP Sara, ang kapal.
Ang kapal, ikaw na nga yung tinutulungan dahil mayroon kang assassination attempt. Assassinate me attempt doon sa batasan, di ba? Ikaw na nga itong tinutulungan, tapos ngayon nagiging masama pa yung gobyerno. Ang kapal naman. Pressed on whether she specifically distrusts President Ferdinand Marcos Jr. on Browner Duterte, responded, silang lahat, all of them, I don't trust anyone right now except myself. Yan yung sabi at paglalarawan ni Vice President Sara Duterte. Wala daw po siya pinagkakatiwalaan kundi ang sarili niya lamang. Ay talaga, sarili mo lang dapat yung pagkakatiwalaan mo dahil yung mga kasamahan mo nilalaglag ka. Diba? Sa pangungulimbat mo sa kaban ng bayan, sa panluloko mo sa mamamayang Pilipino, sa panggagago mo sa bansang Pilipinas. Diba? Nilalaglag ka na nila. Wala ka ng kaibigan. Nagsulat ka pa ng libro na ang isang kaibigan, wala ka rin naman palang kaibigan. Only, siguro, maybe, Zuleika Lopez dahil madaming nalalaman sa'yo, kaya sinamahan mo. Alright. Yan po, mga minamahal. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.